A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Nagpapatuloy ang ating mensahe tungkol sa grace outflowing to overflowing thanksgiving. Let's stand and read our text. It's found in 2 Corinthians chapter 4 and verse 15. Okay? Halika kayo at basahin natin itong sabay-sabay. Maikli lang naman ito. Ready? 2 Corinthians 4 and verse 15. Read with me. Go. For all things are for your sakes, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. So ang title nito, which we actually have been discussing since last week, grace outflowing to overflowing thanksgiving. Alam niyo, wala talagang tao na makapag-describe ng grace o makapag-define ng grace. Habang ako'y nakikinig sa choir, iniisip ko yung mga iba't ibang definition ng grace na binibigay sa marami mga commentary. Pero sa lalim ng pinag-uusapan natin, mga kapatid, sa totoo lang, hindi ganito ang preaching tungkol sa grace ng marami. Okay? No, ano ba talaga? Paano natin i-define ang biyaya ng Panginoon? Marami. Ang biyaya ng Panginoon ay daloy ng kanyang luwalhati sa atin. Ganun lang kasimple yan. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos ay maluwalhati. At ang kanyang biyaya ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo upang tayo ay magkaroon ng kanyang luwalhati. Can you imagine that? Wala pa akong nakitang gano'n na definition. Okay? It is the grace of God in Christ bestowed upon us so we can bear His glory. Wow! Okay? The glory of God in us. Ito bang definition na ito, ano ba yan? Yan ba, nagtataas ng pedestal natin? Hindi po. Pedestal ng biyaya ng Panginoon. Okay? Kasi wala naman tayo maliban sa kanyang biyaya. Heavenly Father, thank you, dear God, that once more we can come together and talk about your grace and how that your grace may outflow through us, from us, that would result to overflowing thanksgiving of many, and for that thing, Heavenly Father, that all these will redound to your glory. We praise you for this. Give us now, dear God, a heart ready and willing to accept your truth. Bless each one under the sound of this preaching. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Tinitingnan ko yung aking outlines. Ang dami ko na palang mensahe about the grace of God. No? Through the years. Subalit, hindi maupos-upos. Sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, sa bawat nadaranasan natin na mga bagay-bagay, iba pa rin ang daloy ng biyaya ng Panginoon. Amen? Nare-realize natin ang kadakilaan niyan as each day comes. Even as years come to us. You know, ang unang-unang awit ko na aking medyo kino-consider na formal na awit, yung by grace. You know, I made that, I was second year high school, by grace. Lord, I thank thee for the love you have given me and for all the blessings you bestow on me. I'm not worthy, Lord, I knew, but thy grace has brought me to thine own through all eternity. Yun ang first verse nun. No? Simula ng
tayo ay makakilala kay Kristo, nakakilala tayo sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. Nang tayo ay magsimula ng lumago, makaalam ng kanyang kalooban, biyaya pa din yun. At hanggang tayo ay pumaroon sa kanya, it will still be grace. And yet there is more grace that we will see. Okay? Naalala ko yung last verse noon. Lord, I'm waiting for the day you'd come, and I will leave the sinful world behind. You've made me worthy, I'll say, all the praise to you always. No? Abe, kung may iniisip ko, mga kapatid, ang talagang daloy ng biyaya sa atin ay hindi upang tayo maligtas lang. Hindi upang tayo makatanggap ng pagpapala, kundi masigit pa doon, na magkaroon tayo ng glory niya sa atin. Right? Doon sa 1 Corinthians chapter 15, wala sa mensahe ko ito eh. Naaalala ko lang. Sapagkat sa 1 Corinthians chapter 15, ay pinag-uusapan doon ni Apostol Pablo yung iba't ibang luwalhati. No? The different glory ng mga iba't ibang bagay. Iba't ibang heavenly bodies nagtataglay ng glory. Ang mga heavenly bodies, kapag titingnan mo wala. Pero ang ilan sa kanila ay nagtataglay ng liwanag. Okay? Meron namang mga heavenly bodies na walang taglay na liwanag. Pero sila ay nagre-reflect ng liwanag. Tama? Ang buwan, walang liwanag. Ang mga planets, alang liwanag. Pero dahil sa liwanag ng araw, nakikita natin dito. Di ba? Kung mahilig nga kayo sa science, yun ang Venus. Di ba? Ala namang sariling liwanag ang Venus. Tama ano? Pagkatapos makikita mo, yun ang Saturn. Di ba? Hindi ba yung Saturn yung planet na may rings? Ha? Alam niyo ba yun? Okay. Pero makikita mo, I have seen that. Minsan nakarinig ako ng news na makikita raw ang Saturn. Kaya kinuha ko yung aking mahabang camera. Pumunta kami doon sa deck. At sinisipat ko. Abay, totoo nga na nakikita ko yung rings ng Saturn. Abay, maganda. Hindi ba? At para bang, ang lapit-lapit kasi malaki yung Parang pag malayo, isisigaw mo Saturn! Ganon. Pero pag nakita mo na medyo malapit, Saturn. Kakausapin mo na lang siya ng dahan-dahan. Hindi ba? Alam mo ba yung kwentong yung Dick? Ha? Yung magkaibigan na nanood sila sa Araneta Coliseum, nagkahiwalay sila ng upuan. Okay? Sabi nung kaibigan niya, tinatawag, Pedro, ulit, Pedro! Sabi, ang ingay-ingay mo naman. Malayo kasi yung kaibigan ko, tinatawag ko. Hindi, malayo. Teleskopyo, binoculars. Sipatin mo. Nakita niya makita niya, Pedro. Pedro. Ganon. Yung basa niyo, natatawa, ewan ko ba sa inyo. Okay, anyway, ba't pa tayo napunta ron? Nagre-reflect. Di ba? Anyway, iba't ibang luwalhati. Gusto natin meron tayong glory, di ba? Right? Gusto natin meron tayong parang sarili natin pwedeng ipagmalaki. Kakayanan, abilidad, success, napatunayan sa buhay, tama? Pero sa totoo lang, kahit anong gawin namin, wala naman yun Kung meron man, momentary yun Right? Abay, si Brother Tony, medyo may edad na ito ibig sabihin, mahaba-haba na yung glory niya. Di ba? Lalo na kapag ang tingin mo sa glory, yung pambuhok lang. Di ba? Kaso, sandali lang din yan, Brother Tony, tayo, di ba? Okay. Walang tumatagal kahit na meron kang kasikatan, meron kang kalakasan, meron kang galing. Wala. Pero mga kapatid, yung luwalhati na mayroon sa biyaya ng ating Panginoon, pang-eternal. Did you know that? Yung pagkilala na dahil sa daloy ng biyayang yan, merong eternal na significance. Mga kapatid, may kahalagahan. Right? Hindi mauupos.
sa mundong ito. Kaya nga ang daloy ng biyayang nasa atin ay dapat magresulta sa nag-uumapaw na pasasalamat ng marami. Kaya ito, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. Ang isang bagay dito, obserbahan niyo. Kung merong mang sa ating ipinagpapasalamat, hindi lahat ay nagpapasalamat. Bakit? Ang tingin kasi ng iba, yabang lang yun. Take note, yabang lang. Halimbawa, may napruweba ka. Merong papalakpak sa iyo. Pero hindi lahat ng pumapalakpak sa iyo, believe sa iyo. You understand? Okay. Pero ito, totoo ito. Kaya ang pinag-aaralan natin ay yung daloy ng biyaya na walang sabit. Okay? Ibig sabihin, nagkakaroon ng pag-uumapaw ng pasasalamat na sincere. Tapat. Okay? At dahil dyan, naluluwalhati ang Diyos. Sapagkat hindi lahat ng galing ay ginagawa sa tamang dapat na galing. Hindi lahat ng abilidad. Okay? Kaya pag tinutukoy mo na meron kang success, no, meron kang victory because of the grace of God, isipin mo maigi. Okay? Paano ba yun? Paano bang ginampanan yun? Kaya ito ay daloy na merong napakagandang pinanggagalingan. May virtues. Amen? Okay. Now, tapos na natin yung mga ibang puntos sa ating mensahe. Kaninang umaga ay natalakay na natin kung bakit ang daloy ng biyaya, the outflow of grace, ay nagre-resulta sa nag-o-overflow na pasasalamat ay dahil the outflow of grace is one that saves. Amen? It saves. Nagliligtas hindi lang sa kapahamakan, okay? Kundi nagliligtas sa mga pang-araw-araw na kaligtasan na dapat mayroon tayo. Okay? So that is the outflow of grace. Kaya hindi tayo tumitigil ng copy preach. Dahil marami mga tao, ligtas na nga sa kapahamakan, pero hindi ligtas sa maraming sabit sa buhay na ito. Tama? Ganun eh. Kanina nga, magsisimulaan tayo, meron akong kausap, biglaan dumating dito, dahil isipin mo, merong siyang napakagandang posisyon. And we took that na something as blessing from God. Hindi lahat ng tao may gayong posisyon na Kristiyano. Okay? Pagkatapos ang sabi sa akin kanina, Pastor, mukhang marami ang may gusto sa posisyon ko. Okay? Ang sabi ko, paano mo ba ikinikilos yung posisyon mo? Maayos ba? Okay? Tapos meron ng complaint laban sa kanya. Doon pa sumulat sa Malacanang. Okay, anong gagawin? Minsan alam po ninyo, yung daloy na iniisip natin na pagpapala, para sa iba, hindi eh. Correct? Mabuti na lang na ang daloy ng biyaya sa atin, ang nakakakita ay ang Panginoon. Tama? People might not have the right appreciation to whatever we do. But if grace is grace, hindi mawawala ang luwalhati niyan. Amen? Okay. Now, next, pinag-usapan natin the outflow of grace that reigns, na naghahari. Ibig sabihin, kapag ang biyaya ay naghahari, anuman ang bumalot sa atin, palaging mayroong magandang resulta sapagkat naghahari siya. Okay? So it remains to be the grace that perfects, grace that establishes, grace that strengthens, and grace that settles. For however this world would want
to bring us down. Alam niyo ba yung ilustrasyon ng isang basketball na gusto mong ilubog sa swimming pool? Ang hirap, hindi ba, Dick? Okay? Yung bang, nilalaro nga ng mga young people yun, yung iilalim mo yung bola ng basketball sa ilalim ng swimming pool. Hindi eh. Anong tawag doon? Palaging magfo-float eh. Okay? Alam niyo, ganun ang action kapag ang biyaya ng Panginoon ay naghahari. Mahirap isuppress. Okay? Mahirap ipagwalang bahala. Galing sa Panginoon. Daloy niya eh. Right? Okay. So, ang sabi dito that as sin has reigned unto death, naman talaga ang kasalanan. Even so, might grace reign through righteousness. Kaya mga kapatid, itong bagay na ito, dapat ang mensahe sa atin ito ay ito. Sa biyaya ng Panginoon, anuman ang pinupukol sa atin ng mundo. Okay? Natural lang nila yon na ang mundo ay mampukol. Alam ba yung salitang pukol? Mambato. Okay? Natural lang sa mundo ang mambato. Natural sa mundo ang manira. Pero sa biyaya ng Panginoon, okay lang yan. Are you listening? Sapagkat hindi mawawala ang luwalhati dahil sa biyayang yan. Amen? In fact, the more na sinisiraan tayo, the more glory is revealed. Kaya nga, hindi mo mapapailalim. It always perfects, it establishes, it strengthens, it settles. Ang sabi dito, but the God of all grace, lahat ng biyaya, okay? After that ye have suffered a while. Nakita nyo na. Suffering nga, pinanggagalingan. But however, mayroong suffering, no? The grace of God, the all grace of God makes perfect, establishes, strengthens, even settles. Tama? Parang isang aso lang yan, Brother Tony. Nakahol ng kahol sa buwan. Wala namang mangyari sa buwan. Di ba? Why? Because it rains during the night time. Sabi ni tatay nung araw, kaya maintindihin yan. Hindi naman maapektuhan yung buwan sa kakakahol ng aso. Di ba? That is how grace reigns. Kaso minsan ang ating kalooban hindi ganun katibay. Tama ano? Pagka ikaw nakarinig ng kung anong bagay na complaint sa iyo, para bang gumuguho ka na. You keep on. Okay? Kaya nga, naalala ko yung poem na ang title Do Not Quit. Di ba? Okay. Now, hindi lang yan. Ang pinag-usapan din natin ay kaya nagkakaroon ng napakaganda at nag-uumapaw na kagalakan sa bagay na ang biyaya ay may daloy. Because the outflow of grace, makes us to grow. Brings growth. Okay? Grace itself in us grows. And the growth of such grace makes us grown. Okay? Nagiging grown up tayo. Walang sayang. Kaya, ang bawat sandali na pinag-aaralan natin ang tungkol sa biyaya, huwag kayong magsawa. Amen? Kahit sabihin niyo, si pastor, dinaanan na yung puntong yan fresh pa din Okay? Kaya nga ang sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory. Kaya nga kanina, ano yung sinabi ko na definition ng grace? No? Ito'y daloy ng luwalhati ng Panginoon sa atin. So that, kapag dumaloy, meron din tayong luwalhati niya sa atin. Hindi luwalhati natin, luwalhati niya. Kaya ang sabi to the praise of His
to the praise of the glory of His grace. Okay? So, anyway. So, merong paglago at habang may outflow sa ating buhay, ang grace ay palaging may ganyan. Now, I have mentioned this morning, itong bagay na ito, baka hindi nyo narinig. Okay? Now, ang eklesiya ay kino-comprise ng mga tao na nagtataglay, na nagpo-possess ng biyaya ng Panginoon. Okay? Ang bawat taong na kay Kristo, tumanggap sa Kanya. At alam naman natin that grace and truth came by Jesus Christ. Grace upon grace. Nasa Kanya ang kapuspusan ng biyaya. Amen? At tinanggap natin siya. So, yung biyaya ay nasa atin. Nagligtas sa atin. Nanahan sa atin. Ang bawat kinaroroonan, everyone indwelt by the Spirit of God also has possession of the grace of God. The grace of God in Christ. Puspos yan. Now, institutionally, the church o ang eklesiya ay kalupunan ng mga tao na nagtataglay ng biyaya ni Kristo. Amen? At siya ang ulo ng eklesiya, Himself. Ibig sabihin, it is only, sa buong mundo, it is only the church, the ecclesia of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, na kinaroroonan ng totoo at dalisay na daloy ng biyaya. Wala nang iba. Hindi ang korporasyon for business. No. Bakit kanyo? Sapagkat ang mission, vision naman ng isang corporate na nasa business, hindi yung biyaya ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yun? Siyempre, kita pa rin yun . You do not establish a business to lose. Di ba? So, ibig sabihin, the ecclesia is the only institution on earth, not even the family. Okay? Na ang pinakadisenyo, mga kapatid, ay ang daloy at ang luwalhati ng biyaya ng Diyos na na kay Kristo. Okay? Exclusive yan. That should be a categorical statement. Okay? Ibig sabihin, kapag merong daloy ang biyaya, ang pinaka-reference niyan ay church. Good? Ngayon, mga kapatid, you might call me narrow-minded on that. Ang ilustrasyon ko kaninang umaga, yung basketball team. Okay? Na kahit ang bawat isa ay maaaring mag-aral ng basketball at mag-shoot ng bola. Pero kapag ikaw ay hindi miyembro ng team ng basketball, malayo ka. Okay? Ang pinakadaloy ng galing ng basketball ay nasa team. Tama? Kasi kung mag-isa ka lang, sino magpapasa ng bola sa iyo? At paano ka magpapasa ng bola? Wala nga namang sabihin, pambihira, pinas break ko sa sarili ko, ang layo. Di ba, no? Pass break from one goal to another. Binato ko, sino sa malo? Ako din. Pwede bang gawin yun? Anong grace yun? Kaya, mga kapatid, talagang nasa team lang ng basketball, doon mo nare-realize ang lahat ng pwedeng galing sa basketball. Hindi sa isang tao. You understand? For whatever accomplishment ng galing sa basketball, ang pinaka-accomplishment na ay nasa team. Ganon din sa biyaya ng Panginoon sa eklesiya. Kaya hindi tayo nagmamalaki na mayroon tayong biyaya sa ating sarili lang. Because the grace of God is not designed to simply be an outflow from one person. You realize that? So napakahalaga itong pag-aaral natin. Kaya tayo dito sa Lighthouse, hindi tayo believe sa mga churches na ang preaching lang nila ganun lang. Ang church para sa kanila pasyalan lang. Option lang.
Sa atin, ang ating pagiging Lighthouse Bible Baptist Church, hindi ito optional. Amen? O, kita niyo na, tulog na kayo. Hindi ba? Oo. Ito ang pinakamahalagang bagay. You see? Now, so, ito ang nakikita natin. The outflow of grace that grows and that makes us grown-ups. Okay. Next, the outflow of grace that supplies and that sufficiently. Anong pinanggagalingan nito? Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Now, mga kapatid, let's take note na ang nagsasabi nitong kwentong ito ay apostol. Hindi taong katulad natin. Si Apostle Paul yan. Okay? And by him, God chose him so that he could be a vessel for him. Okay? And by the Apostle Paul, ay binigyan siya ng trabaho na dispensation of the grace of God. Okay? Distribution of the grace of God. And sa bagay na ito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, anuman ang iniisip mong kahinaan mo bilang apostol na inatangan ng ganyang responsibilidad, Paul, my grace is sufficient for you. And since that time, bilang apostol, sa pamamagitan na naging ministry ni Apostol Pablo, marami ng mga churches ang nasimulan. Okay? Of course, alam natin ang history ng Antioch Church. From Antioch, ay humayo sila kasama si Barnabas at umikot sila sa lupain ng Galatia. At marami ang nagsimula mga churches doon. Bumalik sila sa Antioch, tapos umikot na naman sila hanggang sila ay napunta sa Macedonia. From Galatia, they went to Macedonia at doon napunta sa Philippi, sa Thessalonica, and then pumunta down to Achaia and Corinth. And then pumunta doon sa lupain ng Asia Minor. Okay? Pagkatapos, bumalik pa siya sa Jerusalem and then eventually doon sa Rome. At marami din na simula ng mga churches doon. So in essence, ang sinasabi ko ito, by the Apostle Paul and the grace of God in him, ay marami ang nasimula ng mga churches. And by perpetuity, ang mga churches na ito ay nagpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Nakikinig ba kayo? Ha? There has never been a period in world history na hindi nag-exist ang gawain ng Panginoon. Okay? Hindi man Lighthouse Bible Baptist Church ang tawag, but definitely, ito'y gawain ng ating Panginoon. Okay? Tinuturo natin yan. Ang tawag dyan, yung church perpetuity. Kasama yan sa Baptist Distinctives na tinuturo ni Tatay noong araw. Okay? And we believe, being what we are as a biblical church, na kung ano sila nung araw, ay gayon tayo ngayon. Naniniwala ba kayo ron? Ha? Mahirap man ito iprueba sa pamamagitan ng documentation. Kasi sinira na lahat ng kalaban eh. Pero yung DNA ay nasa atin. Yung katotohanan ay nasa atin. Yung daloy ay nasa atin. Tama? Okay. Kaya nga ang sabi ano raw ang pinakapatunay na tayo ay nag-i-exist like how they exist before. Tingnan mo kung sino ang pinaka-biblical. Tama? O nga, meron tayong mga tools ngayon. Pero yan ay pagpapa-enhance ng ating ginagawa. But essentially, what we preach is what they preached. What we teach is what also they taught. Di ba? And
ang ating pinaka-ministry according to the grace of God ay gayon pa din. Okay? Kaya nga, maingat natin ginagawa ito. At bakit ko sinasabi yan? Sapagkat doon natin nakikita ang outflow ng biyaya na sufficient ang supply. Marami ng mga churches ngayon ang nag-i-exist na ang tawag survival mode. Okay? Pero mga kapatid, tayo dito. While alam natin, no, ang mga challenges even sa sourcing ng mga funds. Pero mga kapatid, anong iniuna natin? Gawin muna yung daloy. At ang sustenance ay susunod. Yan palagi yan. My grace is sufficient for you. Alam niyo, sa maraming panahon, okay? Sa maraming panahon, ang ministry natin na ito ay nagkaroon ng napakagandang daloy ng biyaya. Kung tayo man ay magkakaroon ng limitasyon, something will happen and everything will be supplied. Okay? Noong araw, mga kapatid, akala natin, paano na kaya? Okay? You see, since the time of Tatay until now, we existed according to the grace of God. Okay? Ang sabi ng marami, kasi naman, kapatid ni Bishop Ruben, si Congressman Abante, wala tayong kinalaman doon. Ang existence ng lighthouse ay hindi dahil sa metropolitan at hindi dahil sa international. Tama ba? Dumaan tayo sa pandemic. Can you imagine? 4 na taon na ang pandemic na nakaraan. Okay? At hanggang ngayon, marami pa tayong kwento. O hindi ba? Yung ating Lighthouse Watch, buo pa rin hanggang ngayon. Bakit? Paminsan-minsan, mayroong nilalagnat, mayroong nagkakasakit. Alam nyo ba, yung mga binaha, yung ilan sa kanila nilalagnat ay mabilis yung aksyon ng ating Lighthouse Watch. Kung nilalagnat yan, baka mamaya kung ano pa mangyari dyan, di ba? Usong-uso yung, anong sakit yan? Leptospirosis. Anuman ang field natin, anumang discipline, ay nagiging daloy ito ng biyaya ng Panginoon upang magkaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay. Amen? Mga kapatid, itong katuruan ito ay hindi lang katuruan sa atin. Practice ito. Now, ang ating pinaka-ministry ay ayon sa Romans 12:6-8. Ito, basahin natin. Having then gifts, sang-ayon sa biyaya na sa atin ay ibinigay. Ayun. Di ba? Ibinigay sa ating biyaya. Hindi dahil sa degree. Hindi dahil nag-aaral ka sa UP, nag-aaral ka sa PLM, nag-aaral ka sa UST. Hindi yun. Kundi lahat ay daloy ng biyaya. Okay. Sang-ayon sa biyaya. Whether prophecy, that is the ministry of the word. Or ministering, that is the ministry of serving. Or teaching, that is the ministry of equipping. Or exhortation, that is the ministry of lifting up. Or he that giveth, that is the ministry of supplying. Or he that ruleth, that is the ministry of leading and organizing. Or he that showeth mercy, that is the ministry of helping. Memorize na natin yan. Tama? Sige nga, walang walang kodigo. Wala. Ano nga, no? Itong ating mga ministries. Teka, wag niyo muna ipakita yan. Ministry of the Word. Ministry of serving. Ministry of equipping. Ministry of lifting up. Ministry of supplying. Palagi number 5 yun. Ha?
Ministry of ruling and organizing. And ministry of helping. Teka muna. Alam niyo, si pastor naman, alam na, naka-live tayo sa TV, ganyan mag-preach. Preaching ko ito sa inyo eh. Di ba? Kayo mga kabataan, kayo naman. Young people. Ang unang ministry, ano? Word. Anong Microsoft? Word. Microsoft. Ikalawang ministry? Serving. Ikatlo? Equipping. Ikaapat? Lifting up. Ikalima? Ikaanim? Ikapito? Kayo mga senior. Senior. Kala nyo, excuse kayo ha. Ano yung una? Word. Pangalawa? Serving. Pangatlo? Equipping. Apat? Lifting up. Panlima? Pang-anim? Pampito? Okay. Ayan. Balik tayo dito. Ganyan. Memorize tayo ng memorize ng verse. Yung laman at core, hindi natin memorize. Amen? So, yan lahat, mga kapatid, ang sufficiency. That is the sufficiency of the grace of God. Tama? Hindi sufficiency sa funds. Kahit yung mayayamang korporasyon, may kulang yan. Correct? So, our sufficiency, according to the grace of God, ay ito. The outflow of the grace of God is sufficient. Why? Because we are involved in all these. Subukan nyo, himay-himayin nyo, wala nang iba na makukuha tayo kundi ito. Kahit saan. Tama? Halimbawa, ang sabi ko, maghakot na ng mga gamit at nandiyan na yung baha. Ayun. Tinawagan ko si Victor, kumusta? Tapos na po, nahakot na. Sino naghakot? Ang hihina niyo naman, ang papayat ninyo. Nandyan po yung lock. Palakpakan nyo nga sila. Dagdagan pa sila ng mabubuhat. Hindi ba? Tapos nasaan ka ko, Victor, yung mga tao? Napaakit na ba sa? Opo. Kailangan pakiinin natin sila. Oo nga po. Maya-maya nandiyan na yung mga pagkain. Can you imagine that? Nagdatingan na. Sabi nung isa sa akin Bishop, magpapadala kami ng pagkain. Wow! Sige. So, para sa ilang tao yung papadala na yung pagkain, gawin mo 150. Okay na yun? Oo. Magluluto na kami. Paano may ipadadala? Pwede naman naming hakutin, pero marami kasing baha baka hindi makalabas. Hindi bali ako bahala, tatawagan ko Coast Guard. Okay, sige. Maya-maya, 10:00 na. Wala pang delivery. So, tumawag siya. Bishop, pasensya ka na, natagalan kami. Kasi itong Coast Guard kasi. Bakit? Tinawagan ko. Sabi kong ganyan, meron kaming ipapadala, pakideliver nyo. Sa lighthouse, doon sa Tatalon. Ay, doon po. Sir, malalim po yung baha doon, baka hindi kami makarating. Teka, di ba Coast Guard kayo? Kaya nga kayo tinatawagan ko Dumating dito, 12:30 ng hating gabi. Ayun, meron silang dalang, anong tawag doon? Rubber boat. Nakarating din. Kanya nga lang, isipin mo, wala namang kuryente. Kaya nag-distribute sila ng pagkain sa mga nandito. Madilim. Kumain po kayo. Nasaan? Ito. Hindi, meron namang ilaw yung telepono. Hindi ba? Sufficiente pa rin May galak pa din. Tama. Pagkatapos sabi nung, Bishop, mapadala ko ng gulay. Ng gulay, ng lugaw. Baliktad. Lugaw. Sige.
Kinakailangan, sige, dumating dito yung lugaw. Wala nang mapagbigyan si Mili. Nabundat na sa lugaw dito yung mga tao. Anong ginawa niya? Pinapila, yung mga bata, hali kayo. Wala. Meron na mga dalang mga mangkok mga bata sa labas hindi ba sufficient yun? Sobra pa? Kasi meron tayong ministries. Andyan ba kayo? So, ito ang ating sufficiency ng biyaya ng Panginoon. Kaya alam niyo, habang binabalikan ko ito, yumayaman yung totoo yung katotohanan Lalong nagiging mahalaga ngayon, mga kapatid, ito. Minsan, ang tingin natin sa insufficiency, pondo lang. Abay, sino bang tao ang sobra-sobra sa pondo? Di ba? Pero mga kapatid, itong biyaya ng Panginoon, if we are to be made rich, lahat yan magagawa natin. At may virtues pa. Amen? Okay. Kaya, kahit si Apostol Pablo, yan ang experience niya. Ang sabi niya, perform the doing of it. I mean, not that other men be eased and ye burdened. Ibig sabihin, ang daloy nito ay equitable din. You see? Kaya, as it is written, he that had gathered much had nothing over, and he that had gathered little had no lack. Kaya ang laman ng preaching dito ay hindi yung mag-raise ng pondo, kundi mag-raise ng daloy ng biyaya ng Panginoon. Amen? Okay. At sa bagay na daloy na yan, siya na nagsoso sparingly shall also reap sparingly. But he that sows bountifully in all these areas shall also reap bountifully. Okay? But of course, naiintindihan natin na ang pinakasukat madalas ng bagay na ito ay nasa pagkakaloob. Okay? And God is able to make all grace. All grace. Ano nga yun? The grace that ministers the word. Hindi ba? The grace that serves, the grace that equips, the grace that lifts up, the grace that supplies, the grace that leads and organizes, and the grace that extends help. Ayan lahat. God is able to make all grace abound toward you. Ang kaso nga lang ng mga taga-Corinth, nangatuwiran sila. Ang katuwiran nila, marami naman kaming ginagawa. Oo nga, pero hindi kayo nag-o-observe ng grace ng supplying. Kaya ang sabi ni Paul sa kanila, abound in this grace also. Amen? Okay. Now, alam niyo, kaya ito, my God shall supply all your need. And I'm so glad. I'm so glad for the kind of, anong tawag dyan? Anong tawag doon sa binoboy, di ba? Yung inilulutang, di ba? Ang lahat because of the grace of God. Alam niyo, ang dalangin ko ay masaksihan natin sa Lighthouse, the great grace, ang sabi dito, was upon them all. God? Now, mga kapatid, looking forward sa 2026, when we will celebrate our 50th year. Ang pinakamagiging theme natin ay, have you known the theme? It's seeing the grace of God. Okay? Yan ang ipagyayaman natin. Kita nyo? Those members of the body of the ecclesia, which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together. So yan ang kahalagahan ng ecclesia. Kaya that leads us to number 6.
Ano yan? Kung merong, ano bang tawag? Overflowing na galak. No? Sa outflowing ng grace. It is because the outflow of grace makes us rich to every good work. Ayun pala ang sukat ng riches. Nabanggit ko na kanina. Di ba? Ang talagang yaman ng eklesiya ay yaman sa bawat gawa. God, para sa atin, yung every good work, lahat ng mga kapaki-pakinabang, mabuting gawa. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lang mabuting gawa yan. Ang pinakaibig sabihin ng good work ay ito, virtuous work. Ang pinaka-translation ng virtuous work ay excellent work. Okay? Sa mundo, pag sinabing good, ang ibig sabihin lang niyan ay beneficial. Okay? O kaya, pag sinabing beneficial ay kapaki-pakinabang. Okay? Pero madalas, ang benefit na ating sukat ay yaman lang. Hindi virtues. Okay? Ang yaman pala na idinadaloy, no, na nagre-resulta sa daloy ng biyaya ng Panginoon, makes us rich to every good work, to every excellent and virtuous work. Okay? Kaya ito ang tinukoy natin kanina. You know, the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became materially poor, that ye through His poverty might be rich. Okay. Alam niyo, ang typical na Kristiyano, ang pagkakaintindi dito sa verse na ito, ay pera-pera lang. Nakakalungkot. Pero mga kapatid, look at this. When the Lord Jesus Christ came, saan ba siya pinanganak? Pinanganak ba siya sa St. Luke's BGC? Ha? Hindi. Okay? Sa Sabsaban. He even had no pillow to where to lay his head. You realize that? Di ba? Nung siya'y namatay, nilibing ba siya doon sa heritage? Hindi. He even did not have his own tomb. Tama? Kaya alam nyo, mga kapatid, itong bagay na nagsusukat tayo, yung sukat natin ng biyaya ng Panginoon ay yaman, mag-ingat tayo dyan. Naiintindihan niyo ba ako? Of course, I want you all to be successful in business. But we do not labor to be rich. Yan ang sabi ng Bible. But rather, to be rich according to His grace. At ang kanyang biyaya ay palaging virtues. Amen? At yan ay hindi mauupos. You see? Kaya, ang yaman ni Kristo mismo, nung siya'y naparito, ay yaman sa lahat ng virtues. He was so rich in patience. Did you know that? He was so rich in humility. He was so rich in forgiveness. Amen? He was so rich in doing righteousness. Hindi siya napapagod. Hindi na uupos ang kanyang righteousness. Are you listening? Ha? At hindi napapagod ang Panginoon. Hindi siya kahit manapagod sa lahat ng labor. Yun ang kinakailangan riches. Yan ang riches na mayroon tayo sa Lighthouse. Amen? Okay. So, yan ang dapat nating intindihin. The outflow of the grace of God makes us rich. Ano nyo kanina, di ba, nirecognize ko si Nanay Amayon. No? Sabi niya ganyan, Pastor,
nung huling punta ko dito, June 2019. Oo nga. 5 years ago. Kaya nga ako uuwi ako ng Lawag. Kasi doon ako magbe-birthday ng 85. Sabi, 85 ka na? Oo. Parang hindi ka 85, parang 84 ka lang. Oo. Tapos kanina tuwan-tuwa, nagpa-picture kami. Alam nyo kasi yung mga Amayon, si Pastor Damian Amayon, kaibigan ni tatay yan nung araw. Hindi pumupunta yan ng Maynila na hindi dumadaan sa lighthouse. If you know that. O ganun din naman yung misis niya. Sabi niya, parang kailan lang, si Pastor Amayon, nasa Panginoon na, 16 years ago. Ganun nakatagal pala yun. Oo. O kumusta naman yung gawain sa Lawag? Ay mabuti naman. Okay. Malaki na yung mga gawain dun eh. Pero bago sila umalis, sabi niya ganyan, napakaganda ng experience na pumarito. Yung uri ng music, yung uri ng preaching, di ba? Okay? Yung fellowship. Anong kapalit nun? Merong kapalit ba yun? Di ba? And she actually had so much thanksgiving to God. Oh. Kaya alam niyo kahit hindi tayo sa, ano ang tawag dyan? Nasa gilid-gilid lang tayo ng tatalon. Di ba? Mga anghel sa gilid-gilid man tawag dyan. Oh, dito tayo, sa sulok lang ng tatalon. Pero tingnan nyo, napakayaman sa virtues. Amen? Aren't you glad for that? Oh. The outflow of grace that makes us rich to every good work. Sabi sa akin, laman pa ako nung DCAS. Ang hindi ko lang na-attend ng kahapon, Dick, yung event ng God is Able. Merong kahapong event, di ba? Di ba kahapon yun? Binoykot nila Reza. Asan si Reza? Hindi raw kasi marami. O yun lang. Pero even yung God is Able, yung ginagawa para sa mga PWDs. Okay? Wala nang iba na church na katulad ng Lighthouse. Hindi ko to sinasabi na para bang bidang-bid. No, hindi. Sa biyaya ng Panginoon. Sabi ni Joe sa akin ito si Bishop. Bishop, alam mo ba, naghahanap ako ng kaaway mo. Ganon? Oo. Wala akong makita lahat maganda ang sinasabi sa Lighthouse. Sige, maghanap ka pa ako. Oo. Kung makakita ka ng hindi maganda ang sinasabi, no? Pakilala mo sa akin para magbago ang tingin nila. Hindi ba? Ganun lang naman yun. But I praise God for Lighthouse. Amen? Not because of this man, but because of the outflow of the grace of God. Okay? Nandyan pa ba kayo? God is able to make all grace abound. Yan lahat ng biyaya toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Puro all all. Tapos naging may abound to every. Alam niyo mga kapatid, lahat at bawat doon dapat makita ang ating virtue. Okay? That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Hindi naman sinasabi dito that ye might walk, no, na meron kayong, milyon at bilyon? Hindi No? At sa lahat ng gawain na kalugod-lugod sa Panginoon, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Alam niyo, pagbabalikan ko ito, I'm telling you, praise God for His grace. Okay? Now, lagpasan na natin to. Marami ang magiging thankful
No? Nag-uumapaw na kagalakan, nag-uumapaw na pasasalamat ang outflow ng grace because it is grace that makes us labor more abundantly. Ayan yan, mga kapatid. Grace that makes us to labor more abundantly. Kasi church is work. Church is doing. At kahit saan mo ilagay yan, yun na yun. That is the reality of church. Okay? Sa Amerika, meron kaming pinuntahan ng mga churches. Yung mga building ba nila na 150 years old na, ganun, wow. Tapos nung pumasok kami, ang laman 10 lang. Okay? Well, alam niyo mga kapatid, it is because nanghihina tayo, nadadamay tayo, naiimpluwensyahan tayo. Pero mga kapatid, let us make the outflow of the grace of God in Lighthouse of this category. Amen? Marami nang testify dito pag nakita tayo. The church that never sleeps. Totoo naman yun, to an extent. The church that always labor. Andyan ba kayo? Ha? Ano niya, nagagalak ako sapagkat ito on record naman ito. Tumulong tayo sa Franklin Graham, tumulong tayo sa Will Graham. Di ba? You remember that? Kayo mga kababaihan. Sino ang church na may pinakamalaking contribution? Lighthouse. Amen? Kahit sa Bible Mode, sa National Baptist Day celebration, at darating na naman yan next year. Sino ang may pinakamalaking contribution? Lighthouse. Do you realize, ito nakaraang National Baptist Day, na ang lahat ng pagdiriwang ay halos lahat Lighthouse? Yan yung recap natin. Okay? So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay, okay? Sa mga associations na kinabibilangan ko, sa GFM, Lighthouse pa rin. Okay? Sa FEBC, Lighthouse din. Do you realize that? In every area where we are involved, we labor abundantly. That's the grace in us. The outflow of grace. Okay? And then, of course, 1 Corinthians 15:58. Mahal na mahal natin ito, di ba? Do you still remember this? Why don't we recite, everyone? Read aloud. Ready? Go. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. That's it. The outflow of grace ay nagiging overflowing thanksgiving because we are steadfast, unmovable, abounding in the work of the Lord. Hindi tayo nagpapahuli sa labor. Amen? Okay. Lastly, natapos ko. No. Pumalakpak naman kayo. Natapos ko. No. Nagre-resulta ang outflow ng grace, no, sa overflowing thanksgiving because the outflow of grace perfects. Perfects. No? Nagiging action yung perfecting. Make you perfect. Ano sa Tagalog yan? Ha? Ganap, sakdal, wagas. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi lang yan sa pwedeng gawin, kundi sa paano gawin. Tama? Maraming tao, alam ang pwedeng gawin, lalo na yung salitang gawan mo ng paraan. Di ba?
Tayo mga Pilipino, mahilig dyan. Mahirap po eh. Gawan mo na lang ng paraan. Pag ginawan mo ng paraan, nako, delikado yan. Pero ang ating paggawa ng paraan, hindi maki-question sapagkat ito isang ayon sa virtues, sa katuruan ng salita ng Diyos. Okay, bottom line. Kung ang biyaya ay daloy, if it would be an outflow, okay, paano ba nagfo-flow ang tubig? Ha? Tubig. Alam mo, magsha-shower ka. Shower. Di ba yung mga shower ngayon, mayroong hot and cold? Tama, ano? Pagkatapos, iba-iba ng gripo ngayon eh. Mayroong mga gripo na hindi na timpla, basta ibubuksan mo na lang. Di ba? Nakakita na ba kayo nun? Hindi pa? Alam nyo, nagulat ako sa Korea eh. Sapagkat nag-CR ako minsan, doon sa Korea. Yung mga toilet, ba't napunta sa toilet? Delikado ito. Toilet na to eh. No? Bumilib ako, Dennis, kasi yung toilet nila, yung kanilang bidet, ibang klase, ang bidet natin dito, di hose eh. Alam niyo ba yun? Hose. Yung kanilang bidet, pinipindot lang. Pinipindot. Meron namang illustration na parang ganon, fountain. So, pinindot ko yung isa. Abay, ang sarap ng pakiramdam. Dik. No? Sabi ko, okay ha. Pagkatapos, meron pang adjustment kung ipo-forward o i-atras. Meron ganon. No? Iikot pa nga merong cursor eh. Pambihira, ibang klase ito. Ibang klase itong ganyan. Bay, pambihira, ibang talaga ang technology. Okay, parang ayaw mo nang tumayo eh. Ganon. Okay. Pero meron pa rin silang tissue sa gilid. Pero ibang klase ito. Ngayon, merong isang pinipindot doon na parang cloud ang itsura, cloud. Anong itong cloud? Pinindot ko. Abay, ibang klase. Hulaan niyo ako ano? Ha? Blower na may pabango. Ang bihira, okay ito. Maganda ang timpla. Diba? Alam nyo, yung daloy na perfect, dapat ganun eh. Diba? Meron mga CR na ayaw mo nang bumalik eh. Diba? Yung halimbawa, kami, pa nagbabiyahe kami. No? Sasabihin ni Melda, Japs, mag-CR muna tayo. O sige, mamaya, ay wag po dyan, wag po. Iba dyan, iba. Ayaw mong bisitahin eh. Pero pag ganyan ng mga CR, gusto mo palaging puntahan, di ba? Tama, no? Kahit hindi ka naiihi, hindi ka nadudumi, pupuntahan mo eh. No? Ba't pa tayo napunta sa usapan na yan? Yung tamang timpla, yun ang sinasabi ko. Wala ka nang hahanapin pa. Amen? So mga kapatid, yan ang daloy, the outflow of grace that perfects. Hindi naman lahat ng moment sa mundong ito ideal. Palagi tayong meron discomfort. Tama? Oh. Hindi lahat ng halimbawa, pupunta ka dito. Yung pinanggalingan mong lugar, ang sama ng loob mo. Di ba? Pag umupo ka dyan, baka lalo suma ang loob mo. Hindi naman maganda yun. Correct? Kaya umaawit tayo. Halimbawa, kung aawit ka, pagkatapos ang maririnig mo parang punebre, lalo kang lulungkot. Di ba? Hindi naman tayo yung church na sumasayaw. Hindi naman tayo yung ganon. Pero, maganda. Amen? Uplifting. Yun, yung daloy ng grace na wala ka nang hahanapin pa. Okay? Why? Because it is according to His will. Well-pleasing in His sight and glorifying to Him. Ano niya minsan, ang preaching, ganyan eh. Right? Naalala ko nga nung araw eh. Nung gumagawa ako ng bulletin, siyempre mano-mano, nagtatype. Maraming error.
Minsan, meron tayong mga tao rito nung araw na hanap ng ng puna. Yun, kahit anong gawin ko, hanap ng puna. Kaya naglagay ako doon sa bulletin. Yan, nilagay ko, parang disclaimer, Moses. If you find any error or typographical error or whatever in this issue of Lighthouse Bulletin, please remember that they are placed for them who look for them. Hindi ba? Ibig sabihin, meron tayo para sa lahat. Anyway, nagbibiro lang naman ako, sarcastic. Pero alam niyo, the thing is, we have the grace of God. Idaloy natin ng maayos. Again, para sa atin, ang ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon ay daloy ng luwalhati niya sa atin. Upang kahit tayo nakalugmok sa kasalanan, may luwalhati tayong maipipresenta sa ating Panginoon. Idaloy natin yan. Amen? Ang kinakailangan lang, ang ating mga isip, kalooban, puso, ay isa lang ang sinasabi sa Panginoon. Panginoon, gagawin ko po na may kababaang loob ang iyong kalooban. Let me do every good work the way it ought to be done. Not haphazardly, but according to your will. Amen? Yan palagi yan. Kaya ang dalangin ni Apostle Paul, hindi yung pagpalain kayo. Ang dalangin palagi ni Apostle Paul is this, that we would be made worthy of our calling. Sapagkat ang calling natin ay luwalhati niya. Okay? Marami akong pwedeng ibanggit sa inyo eh. Minsan iniisip natin ang calling, designation. Na ang calling ay entitlement. No. Ang calling natin, and the calling according to grace, is glory. Yan ang pinaka mabisang definition ng grace. I-steward natin ng maayos. Let's stand and pray. Dakilang Diyos. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today. Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.